Dahil sa makabago na ang panahon kaya mas marami ng tao ang hindi naniniwala sa mga misteryo at kababalaghan ng mundo. Nakatuon na tayo sa mga siyensya at sa mga bagay na kayang sagutin lang ng ating isip. Malalaman at matatanggap lang natin ang isang bagay kapag tayo na ang knowledge sa ganitong sitwasyon. Magandang gabi sa ating lahat mga kamata, ito ang inyong Master AI na maghahatid sa inyo ng totoong kwento ng mga kababalaghan, misteryo, katatakutan at paranormal. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pangyayaring may kinalaman sa isang outdoor adventure. Itago na lang natin siya sa alias na Rico na mula sa bayan ng Navotas. 23 anyos at nagtatrabaho sa Metro Manila bilang isang CAD designer. Ang kanyang kwentong ibabahagi ngayon ay tungkol sa kauna-unahang pagkakataon na nangyari sa kanyang buhay. Lahat ng mga pangyayaring ito ay sariwang-sariwa pa kaya sa tuwing ibinabahagi niya ang kwento ay parang kahapon lang nangyari ang lahat. First time na sumama ni Rico sa outing na matagal-tagal na ring naplano ng kanyang mga ka-office mate. Sa totoo lang ay hindi talaga mahilig sa mga ganitong galaan ang binata na kahit ang kanyang sariling pamilya ay hindi niya sinasamahan sa tuwing may ganitong gatherings. Sa 5 magkakapatid ay si Rico ang pinaka-introvert, hindi siya palalabas ng bahay lalo na kung hindi naman importante ang pupuntahan. Tao-bahay lang ang kanyang ginagawa sa pang-araw-araw at kapag walang pasok ay mas gusto niya pang ilaan ang oras sa paglalaro ng PC games kaysa gumala sa kung saan-saan. Ang pagsama ni Rico sa outing ay sa pilitan lang dahil ang nag-invite sa kanya ay ang ka-office mate na si Jean Allen. Crush na crush kasi niya ang dalaga kaya naman madali siyang napa-oo kahit ang totoo ay napasubo lang siya. Dahil sa ito ang unang pagkakataon ng binata kaya naman punong-puno ng excitement ang buong ka-office mate niya. Sa wakas kasi ay nakumpleto rin sila sa outing. Nang ipaalam ni Rico sa kanyang mga magulang ang tungkol sa nasabing outing ay tuwang-tuwa ang mga ito sapagkat ito rin ang unang pagkakataon na marinig nila ang binata na magsabi at magpaalam na may kinalaman sa gawain sa labas ng bahay. Noong una nga ay nagdadalawang isip pa ang binata sapagkat hindi talaga siya sanay na makisalamuha sa maraming tao. Bibihira siyang makipag-usap kahit sa sariling pamilya. Kaya nang masabi niya ang tungkol sa outing ay hindi nag-alinlangan ang kanyang mama at papa na pumayag. Kaya pagkatapos nilang maghapunan ay dumiretso na si Rico sa kanyang kwarto at nag-ayos ng mga gamit. Alas 4 kasi ang usapan nila sa pag-alis kaya kailangan niya ring matulog ng maaga. Eksakto alas 3 ng madaling araw ay nagising si Rico at dali-daling nagtungo sa banyo para umihi. Medyo inaantok pa siya habang papunta sa palikuran kaya hindi niya namalayang may tao pala sa shower area. Bigla kasing tumunog ang shower kaya inisip niyang isa sa mga kapamilya niya ang nandoon. Dahil kailangan na rin niyang maligo kaya nagtanong siya kung may tao, walang sumagot kaya pasimple niyang hinawi ang kurtina at laking gulat na nga niya dahil walang tao. Doon nga ay biglang nawala ang antok ng binata. Bigla ring tumaas ang kanyang mga balahibo sa hindi malamang kadahilanan. Para bang natameme siya sa pangyayaring iyon at dahil sa pagkabigla takot ay dali-daling tumakbo pabalik sa kwarto si Rico. Hindi na nakatulog pa si Rico pagkatapos ang mga karanasang iyon kaya naman nang nasa biyahe na sila papunta sa destinasyon ay doon na siya nakaramdam ng matinding antok kaya lang ay hindi naman siya nakatulog dahil sa ingay ng kanyang mga kasamahan. Pagdating sa Abra, kung saan ang lugar na kanilang pupuntahan ay agad nilang tinungo ang bahay bakasyunan ng isa nilang kasamahan sa trabaho. Nagkayayaan kaagad ang mga magkakatrabaho na magpunta sa magandang falls at ilog sapagkat iyon daw ang isa sa pinakasikat na atraksyon doon. Dahil sa pagod at antok kaya hindi na muna sumama si Rico, mas pinili niyang matulog para mamaya ay mayroon siyang lakas kapag magpatuloy ang kanilang event. Habang umiidlip ay nagising din kaagad si Rico sapagkat bigla na lang yumugyog ang kutsa na hinihigan niya. Napabangon siya't napatingin sa likuran pero wala namang tao kaya tumayo na lang siya't sumilip sa bintana. Doon ay nakita niyang nakatayo si Jean Allen sa ilalim ng isang mayabong na puno. Tinawag siya nito ay inaya na magpunta na sa ilog. Dahil sa pagka-excite ay dali-dali nang lumabas ng bahay bakasyunan si Rico at tinungo ang kinaroroonan ni Jean Allen, kaya lang ay laking pagtataka niya sapagkat tumatakbo na ito na tila pinasusunod siya. Walang pag-aalinalangan namang sumunod si Rico, hindi na rin niya pinansin ang lugar. Pero kahit sikat na sikat ang araw ng mga oras na yun ay hindi naman halos natatamaan ang binata sapagkat mayayabong ang mga puno. Malilim, maaliwalas at tahimik din ang paligid habang sinusundan niya si Jean Allen.
Pagkadinig ni Rico sa agos ng tubig ay mabilis siyang napatakbo sa pinanggagalingan ng ingay hanggang sa matano na niya ang magandang ilog at falls. Mas lalo siyang namangha dahil mas maganda pala ang lugar kumpara sa picture na nakikita niya sa social media. Mas lalo siyang naengganyo nang makita niya si Jean Allen na lumalangoy na sa gitna ng ilog, malapit sa falls. Nakabikini ang dalaga kaya mas lalong natuwa ang binata. Mabilis na lumangoy si Rico at nilapitan si Jean Allen na nakangiti lang sa kanya habang patuloy sa pang-aakit. Dahil sa sobrang pagkaaliw ay hindi na rin namalayan ni Rico na dalawa lang sila ni Jean Allen ang naroon sa lugar. Hindi niya naalintana ang lahat dahil tuwang-tuwa siya nakaharap ang babaeng matagal niya ng gusto. Pakiramdam ni Rico ng mga oras na yun ay para lang siyang nananaginip. Lalo na nang magtapat ang kanilang mga mukha. Nang magkatitigan sila ay para bang nahulog si Rico sa isang hipnotismo. Nang maglalapat na ang kanilang mga labi ay biglang napapikit ang binata dahil sa kakaibang sensasyon. Ninamnam ni Rico ang mga sandaling yun at nang dumilat siya ay laking gulat nga ng binata sapagkat ibang mukha na ang kanyang kaharap. Hindi na ito si Jean Allen. Bucalistis ang buong balat na nangangintab sa pagkalumot, katulad din ng lumot ay madulas-dulas ang mga balat nito at amoy malansang isda. Sa sobrang nakakatakot ang hitsura ay hindi nakagalaw kaagad si Rico. At bago pa siya makasigaw ay mahigpit na siyang niyapos ng nakakatakot na nilalang kasunod ng paghatak sa pinakamalalim na bahagi ng ilog. Pinilit ni Rico na pumigla sa abot ng kanyang makakaya habang sumisigaw sa isip ng tulong. Dahil sa malalim na ang kanilang kinaroroonan ay tuluyan nang naubusan ng hangin ang binata. Ang huli na lang niyang natatandaan ay ang imahe ng isang babae na nakita niyang umaabot sa kanyang kamay. Pagkagising ni Rico ay nasa papag na shotbase ang basa ang buong katawan. Nasa palibot niya na rin ang mga ka-office mate na tuwang-tuwa matapos niyang magising. Ikinwento nga ng binata ang totoong nangyari kaya namilabot ang lahat sa kanilang nalaman. Doon na nga rin sinasabi ng isang lokal na sa napuntahang ilog ni Rico ay iilang buhay na ang kinuha ng isang elementong nagbabantay at madalas maglaro sa nasabing ilog at falls. Mabuti na lang daw ay kaagad nakita si Rico at nailigtas dahil kung hindi ay hindi na rin makikita ang katawan nito kung nagkataon. Pag-uwi ng bahay ay sinabi nga rin kaagad ni Rico sa kanyang mga magulang ang tungkol sa masamang bagay na nangyari sa kanya. At dahil mapamahiin ang kanyang mga magulang kaya napilit siya nitong magpakonsulta sa isang paranormal expert kaya napag-alamang nilang ginagabayan si Rico ng isang nimpa. Ang nimpa ay isang magandang dalaga na kabilang sa mababang uri ng diwata na naninirahan sa kagubatan, ilog at mga batisan. Doon naisip ni Rico ang nakita niyang babae na nagligtas sa kanya sa batis laban sa masamang elemento ng ilog na kanilang napuntahan. Ayon sa payo ng paranormal expert ay napiling paglaruan si Rico dahil sa madalas siyang mapag-isa. Sa huli ay binigyan siya ng isang kwintas bilang pangontra sa mga masasamang elemento, pinayuhan na rin siya na huwag matakot sapagkat mayroon naman siyang gabay na nimpa. Simula nang mangyari kay Rico ang pagkalunod ay mas naging maingat na siya sa kanyang mga ikinikilos. Hindi na rin niya inaalis ang bracelet na pangontra na bigay ng paranormal expert. Mas naging madalas na rin ang pakikisalamuhan ng binata sa mga ka-workmate, sa kanyang pamilya at mas lalo rin silang naging mas malapit ni Jean Allen sa isa't isa. Palagi na rin siyang sama-sama sa kahit anong gathering at malaki nga ang pinagbago ng binata matapos ang hindi malilimutang pangyayari. Hindi nagtagal ay naging magkasintahan din sila ni Jean Allen at sa ngayon ay nagsasama na sila bilang mag-fiancé. Kahit matagal na panahon ang lumipas ay hindi pa rin malilimutan ni Rico ang tungkol sa gabay niyang nimpa dahil hanggang ngayon ay nararamdaman niya pa rin ito lalo na sa tuwing mag-isa lang siya. Ito ang kwento ni Rico. Salamat sa pakikinig at palagi tayong mag-ingat dahil ang mga mata ay palaging nagmamatsyag sa ting lahat. Ito ang inyong Master AI.